Sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Umurong ang Yagbols ni Bindalo. Bigla po nag-sorry sa publiko pagkatapos maglabas ng pinakamasamang ugali ng hinayupak na senador na ito. Umurong din palang Yagbols, no? Tanggal ang yabang. Bakit kaya biglang umatras sa kanyang kalukuhan itong si Erwin Tulfo? Di ba kaya may kinalaman ho ito sa kumakalat ngayon sa social media na umano'y ang Iglesia ni Cristo ay pumalag sa walang hiyang senador? Gaano ba ito katotoo? Mamaya pag-usapan po natin. 18 ex-Marines tuloy ang boycott laban po dito sa Peking Blue Ribbon Committee Chairman na si Bindalo Erwin Tulfo. Puta, sikat na sikat, no? Lahat na lang ng mga vlogger ngayon, puro si Bindalo ang pinag-uusapan. Ayan po, na pagkatapos maglabas ng statement si Senator Alan Peter Cayetano at binalaan po ang 18 ex-Marines kung ano po ang mangyayari sa kanila, na dapat umano'y mag-attend sila sa tamang committee, chairman na legal, na itinakda po ng saligang batas. Aray ko diha, Erwin Tulfo. Umurong ang Yagbols. Magandang gabi sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Ito, simulan na agad po natin itong usapin. Bukas na po kasi ang itinakdang Blue Ribbon na committee hearing ng Peking Chairman na si Bindalo. Naalala po natin, nung nakaraan, ay tampok rin po natin dito sa Bisdak Pilipinas, na sinabi po ni Mike Defensor na a-attend lamang sila sa Peking Blue Ribbon Committee ni Bindalo Erwin Tulfo pag may basbas si Senator Alan Peter Cayetano. Hihingi po sila ng guidance. Kagabi po, naglabas po ng payag si Senator Alan Peter Cayetano ay sa pamamagitan ng live video po, no? Narito po yung, pakinggan po natin yung kaunting video muna, no? Na nabanggit rin kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, yung patungkol sa Peking hearing ni Bindalo Erwin Tulfo. So, dudugtong lang po natin bago natin basahin yung official statement ni Senator Alan Peter Cayetano. Narito po, pakinggan po natin mga kabisdak, si Senator Alan Peter Cayetano. So kung titingnan mo ang rules natin, yung officers po, yung secretary, yung sergeant at arms, Senate President Pro Tempore at Senate President, 13 ang kailangan. Kasi all members. So, ang Constitution ay nagbibigay ng power sa rules at sinasabi po dito sa dalawa na kailangan 13. So, kung walang 13, hindi kayo tunay. Going back to yung hearing ni Senator Erwin, the 12 might want to rein him in even during martial law, even during the abuse of arrest, kaliwat kanan at yung mga torture. Wala pong high official na nagsabing, kwelyuhan ko, ako mismo, arrestuhin ko yan, etc. So, you know, it's incredible that you'll have a human being speaking like that. Kaya sa sulat ni former Congressman Michael Defensor, dapat ang sagot namin ay simpleng umattend kayo sa legitimate na Blue Ribbon Committee dahil yun ang may legal protection. Pero siguro idadagdag ko dun sa sulat na yung ganun mental state ng isang senator tapos siya ang magiging chairman, walang makakapag-guarantee ng inyong safety doon. At tandaan nyo po, tapos na po tayo dun sa 18 Marines, kung gusto na ipatawag ulit under Senator Marcoleta, pwede mag-attend sila Senator Win. Pero nandun pa tayo sa 2 o 3 witnesses na ang bibigat at may mga dokumento at talagang mayayanig yung ating bansa. Kaya po nagkakaroon ng ganito. Ang problema po, kaya sinabi ko malapit malayo. Every time that the truth is about to... Okay, stop muna tayo doon. Ayan po yung pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano patungkol sa hearing ni Bindalo Erwin Tulfo. Piki daw yun, bugos yun. Hindi sila tunay na chairman. So kung gusto daw nila magkaroon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, umatin po sila dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Dudugtong lang po natin konti, ipipli lang natin yung dulo. Ito naman ay patungkol sa Marcos admin. Ito, konti lang. Come out, wini-weaken yung institutions. Winiken po ang House of Representatives, winiken po ang Senate. Sabi ni Senator Lacson, sirang-sira ng Senado. Ikaw naman sumira sa Senado through false testimony witness using the Blue Ribbon laban sa ating mga kasama. So, etong mga kaganapan ng May 11-13, Malacanang ang may control dyan sa NBI, hindi sa amin. Tapos iwa-whitewash nyo pa para sabihin wala ang mga NBI sa loob ng Senado. So, tama yung sinabi ni Senator Gringo. Pag armado ka at dapat nandun ka, wala ka doon at nandun ka, bakit papagalitan mo yung reaksyon? So, he was talking about yung mga panahon ng kudeta. So, kung may mga sundalo sa labas ng Malacanang, natural na mag-warning shot ang mga taga-Malacanang, paalisin ka. So, ginulpi na nila ang isang taga-USAA, ginabol nila ang isang senador sa loob ng Senado. So natural, nung pinaligiran nila ang Senado at they crossed over from GSIS into the Senate na naka-full battle gear, natural na magkakaroon ng warning shot. And then ang sisisihin kami, hindi yung nanggugulo. So the point is, these hearings, you know, you had your chance to have hearings. Ilang buwan naman kayo hindi nag-hearing, di ba? I knew I wouldn't enjoy the perks. I knew... Tama, ilang buwan na ba nagiging Blue Ribbon Committee Chairman itong si Panfilo Lacson, hindi sila nagkaroon ng hearing. So ngayon, yung naagaw yung liderato, nagkaroon ng hearing sa Blue Ribbon, mag-hearing naman sila bukas, anak ng kagwang, illegal pa na pagkaagaw nila ng naturang committee. Ayan na po ang katotohanan, tuloy. Yun na, baka ikulong, kasuhan muna, kulong, intimidate, offer. But kailangan ko lakas ang loob ko. I have to put my whole faith in God. Today, day by day lang ako nabubuhay. Day by day, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? So, kaya nga sabi ng Malacanang,
nire-review pa nila Constitution. Ang problema, they're bending the law and they're bending the Constitution, which is weakening institutions. At kaya nga tayo napunta sa dictatorya during that time. So in one sense, malapit na tayo because we keep trying to hide the truth. Right? Ulitin ko ha, in one sense, malapit na po tayo kasi ilang institution na ang binaboy natin eh. Nandun na tayo sa Senado eh. And then, lahat ginagawa, hindi lumabas yung totoo. In the other sense, malayo pa. Kasi wala pa namang official declaration, etc. etc. Pero nagsusimula na eh. Basta ikaw ay kalaban, actually matagal lang simula yun, basta ikaw kalaban ay kulong ka. Pero bailable yun eh. Ngayon yung non-bailable na ginagawa. At ang masama, dati, lumalaban yung institusyon. So nung pinadlock ang Senado, nagkaisa lahat ng senador at least more or less na huwag nyo ipadlock yung Senado. Ngayon kasi, kapwa senador pa ang kumakampi sa Malacanang. Diba? That's why, hindi ko na sinasagot isa-isa eh. Kasi nga, team cover-up between team ilabas yung totoo. Team independent versus yung team na ang Senado dapat kontrolado ng Malacanang. So sabihin na, di, kasi kay Tito Soto or kay Wing Gatchalian, maayos yung Senate. Maayos nga yung Senate kasi hindi nyo nilalabas yung totoo, tapos nandun kayo sa ilalim ng Malacanang. So I continue to offer Malacanang a partnership, but check and balances tayo, no? Correct ka dyan. Yan po yung pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kagabi po. Kung gusto nyo pong mapanood yung buo na pahayag na yan, i-replay nyo na lang po yung video ko kagabi. Ito lang kasi inilabas natin para po dito sa pinag-uusapan natin patungkol po sa Peking Blue Ribbon Committee hearing bukas. So ito na nga po, no? Nagkaroon na po ng statement si Senator Alan Peter Cayetano. Naglabas na po siya ng pahayag patungkol po sa paghingi ng guidance ni Mike Defensor Santiago at ng Mike Defensor Santiago, sorry Mike Defensor at ng 18X Marine kung atin ba sila bukas sa Senate Blue Ribbon Committee. Humingi po sila ng guidance. So ito, basahin na lang po natin yung buod ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. Medyo mahaba-haba at meron din po siyang babala sa 18 ex-Marines kung ano po ang mangyayari sa kanila. Ito po ay post ni Mike Defensor. Ang sabi ni Sir Mike, kasagutan sa imbitasyon na dumalo bukas sa hearing ng Brief 18. Ito ang sulat na natanggap namin mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. Ang mga sumusunod ay ang mahalagang bahagi ng kanyang liham. So ito na lang ay summarize na lang ha. Kinilala at pinasalamatan niya si Atty. Libby Baligod at ang Brave 18 sa kanilang pagharap sa Blue Ribbon Committee noong Hunyo 4, 2026. At binigyan din ang katapangan at personal na sakripisyong kanilang ginawa. Nilinaw niya na ang pagdinig sa sinasabing nakatakda sa Hunyo 8, so bukas na nga ho ito, ay hindi autorisado ng kanyang tanggapan ni Senator Pia Cayetano bilang chairperson ng committee o ni Senator Rodante Marcolita bilang chairperson ng subcommittee. Binigyan din niya na ang mga opisyal na paanyaya at abiso para sa mga pagdinig ay maaari lamang magmula sa tanggapan ni Senator Pia Cayetano, tanggapan ni Senator Rodante Marcolita o sa committee secretariat na kumikilos sa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Nagbabala rin siya sa Brave 18 na maging maingat at yaking beripikado ang anumang paanyaya o kautosang natatanggap nila, lalo na sa gitna ng mga ulat ng banta, ng pag-aristo at pagkasangkot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga usaping may kaugnayan sa kanilang testimonya. Kasi nga nagbanta ito si Erwin Tulfo, di ba? Ang sabi, aaristohin daw yung lahat na nag-attend ng Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Alan Peter Cayetano. Nagbanta pang Piki, anak ng kagwang. Okay, ayon sa liham, hindi matityak na ang mga pagdinig na isinasagawa ng walang pahintulot ng mga nararapat na chairperson ay makapagbibigay ng parehong antas ng proteksyon at procedural safeguards para sa mga testigo. Oh, baka nga pagdating lang doon ng 18 Marines, aaristuhin lang ni Bindalo eh. Ganit din niya na walang sinumang testigo ang dapat makaranas ng pananakot o intimidasyon at na ang paghahanap ng katotohanan ay dapat isagawa sa isang patas, maayos at wastong proseso. Mahalaga ang mga paglilinaw na ito sapagkat pinagtitibay nito ang pangangailangang protektahan ang mga testigo, igalang ang due process at tiyaking ang paghahanap ng katotohanan ay isinasagawa sa ilalim ng wastong autoridad at naaayon sa mga patakaran ng Senado. Ayan po yung pinakasamari ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano. So bukas, itlog pala si Erwin Tulfo nito. Bukya ang mayabang na senador. So tuloy ang pagboykot. So iyak na naman. Pero ang sabi kasi ni Erwin Tulfo, mangyayari kaya yung sinabi niya na kapag hindi umano mag-attend ang 18 ex-Marines bukas sa kanyang bugos na committee na sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, ay ipa-cite in contempt at ipa-aaristo. Antindi, no? Pero ako sa akin, wala naman talagang kwenta yung hearing na yan kasi nga, tapos na mag-hearing eh. Yung Blue Ribbon Committee under Pia Cayetano, under Senator Marcolita at Senator Senate President Cayetano, ito po yung susundan natin. Dahil ito po ang nakapag-umpisa. Kasi nga, pag umattend itong 18 Marines bukas, lalo lang magkagulo kasi guguluhin talaga yan eh. At lalo na, baka mali-maliin lang yung tanong, no? Tapos, biglang takutin, tutukan, bigyan ng script, anak ng kagong. Di masira, no? Yung totoong pangyayari patungkol po sa flood control. Kasi mantakin mo, bakit ka mag-attend doon sa isang bugos na committee na hindi itinakda po ng saligang batas? Na yung committee chairman
ay nakatanggap ng 8 malita, anak ng kagwang, no? Siyempre, mag-isip ang 18 Marines ito, hindi pwede to. Sila yung pinaparatangan namin, kita sa mga mata namin, kami mismo nag-deliver ng 8 malita dito kay Erwin Tulfo. Tapos ito, chairman ng Blue Ribbon Committee, siya mag-imbestiga, anak ng kagwang. Ang kawatan mag-imbestiga sa ninakawan, ulala. So, nabaliktad na. So, talagang tama lang, itong pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na wag na lang mag-attend. Hayaan na manguyot si Bindalo, Erwin Tulfo, mayabang yung animal na yan. Para tanggal yung kanyang ingay, no? Diyan sa Senado. Good decision. Kasi kahit naman siguro sino, yung sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat makinig kayo sa lehitimong committee. Ito po yung committee ni Pia Cayetano, Rodante Marcolita. Kasi maliwanag po ang itinakda po ng batas. Binoto po sila ng 13-13. Itong committee ni Pia at ni Rodante Marcolita. So bukas, bukya na naman. So panalo na naman ang Pilipino bukas. So tama, para kung ano man kasi ang plano ni Senator Alan Peter Cayetano dyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi hindi pa naman po talaga siya ay tinanggal, no? Hindi pa naman talaga napalitan sa pagka-Senate President kasi hawak pa naman niya ang bit. Ang meron namang hawak, animal, yung 12 lang naman sila, kailangan 13. So ang batas nagsasabi, ang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, na may karapatan po sila mag-conduct ng Blue Ribbon hearing. So kung hindi po maribo doon si Senator Alan Peter Cayetano bukas at hindi po makakuha ng 13 itong grupo ni Sherwin Gatchalian, mas maganda ho, magkaroon na naman ulit ng panibagong Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, marami pa tayong gagawin. Ako sana merong isang senador diyan sa grupo ni Bindalo ang aalis. Di, sa akin lang kung kayong mga senador gusto po ninyo magkaroon ng hustisya ang taong bayan, parang awa nyo na, no? Yung grupo ni Sherwin Gatchalian, bumaba na kayo dyan, ibaba nyo na yung pride nyo. Oo, ibaba nyo yung pride nyo. Suportahan nyo yung liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. At hayaan nyo po mag-imbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee patungkol sa flood control. Kasi pinagbigyan kayo ng ilang buwan, hindi kayo po hindi po kayo nag-imbestiga. So ngayon, nagiging agresibo Senator Alan Peter Cayetano laban sa flood control, nagkaligaga din kayo, natakot kayo. Kung wala kayong kinalaman dyan sa flood control, mga anak kayo ng kagwang, suportahan nyo si Senator Alan Peter Cayetano. Yan lang po ang nakikita ko dito. So alam nyo po ba, ito na, meron pong nilabas na balita na itong si Sherwin Gatchalian, kasi sabi naman sabi ni Senator Alan Peter Cayetano kagabi na, kung gusto mo, Sherwin Gatchalian, mag-uusap tayo. Pero ito lumabas po sa DWIG, sabi niya, Gatchalian, bukas sa pag-uusap kay Cayetano. Ayan na lang, no? Kung gusto mo makipag-usap, kung gusto mo makuha yung liderato, Sherwin Gatchalian, makipag-usap ka kay Senator Alan Peter Cayetano. Ako sa akin lang kailangan maging maingat si Senator Alan Peter Cayetano dito. Siguro, magkaroon na lang siguro sila ng reconciliation para sa akin. Mag-uusap na lang siguro sila. But for example, kung gusto talaga magiging Senate President ni Sherwin Gatchalian, sige, ibigay natin yung Senate Presidency, pahiramin natin sila ng isang senador. Pero, yung Blue Ribbon Committee ay kailangan hahawakan pa rin ni Pia Cayetano at Rodante Marcolita. Dahil naumpisahan na po nila. Total, ito lumabas naman. Handa makipag-usap si Senator Alan Peter Cayetano at sabi rin ng Gatchalian, willing daw siya makipag-usap. Kung ako, Peter, sige, sa'yo ng Senate Presidency, pero sa amin ang Blue Ribbon Committee. Dahil naumpisahan na po namin, nabigyan na po kayo ng chance ilang buwan, hindi po kayo nakapag-hearing. O, di ba? Mas maganda yun para sa akin. Dahil dyan, may umurong ang bayag. Merong isang senador na ang iingay na parang lata. Yung nagsabing kweliyuhan daw niya, si Senator Alan Peter Cayetano, walang iba kundi si Bindalo Erwin Tulfo, na i-boycott ng 18 Marines bukas. Nagulat pa ako dito kasi nga siyempre mayabang yan si Erwin Tulfo, may mga pride ang animal. Kung ano-anong mga drama, kasama si Rap-Rap. Ano kayang nakain ito, Umurong din ang bayag ni Erwin Tulfo. Noong una, ang ingay ng hinayupak na ito. Ayan, sabi niya doon. Ito yung una niyang payag, June 7. Isang araw lang pagitan, Ay, di pala. June 7 ba niya sinabi? Di kahapon to, June 6 to. Manila Times nilagay niya, June 7 nila pinost. Ang sabi ni Erwin Tulfo, subukan po ninyo mag-hearing po kayo ng Blue Ribbon. Kasi po, hindi po ako papayag na mag-hearing-hearingan kayo dyan. At I will have you arrested. I promise, kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na ng ilang taon na sa Senado, try me. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't care, talagang papahuli kita. Yabang. Tsaka meron pa siyang sinabi, na kikweliuhan kita. Pinatamaan si Senator Alan Peter Cayetano dyan at saka si Senator Rodante Marcolita. Kikweliuhan daw. Pero ang hinayopak, umurong ang bayag. Urong ng bayag ang animal na ito. Ito. Nag-post ngayon lang
Ito po yung post niya sa kanyang social media. Napakahaba, anak ng kamag. Ang haba ng post niya. Murong yung Yagbuls eh. Pagkatapos mag-ingay-ingay sa ang inumin mo, sarap mo tampalin eh. Basahin na natin ang napakahabang post ni Erwin Bindalo. Hindi ko yata nasip. Oh. Teka lang, hanapin natin yan. Erwin Bindalo, hindi kasi babasa. Ang post ng mayabang na hinayupak na ito, nakala mo naman kagaling-galing. No? Akala mo naman na grabe na talaga siya. Siya na talaga ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ipiki naman. Ang sabi ni Bindalo. Ang liliit man to, ano? Erwin Tulfo, Viva Max. Erwin Tulfo sa mga kapwa senador. Oh, tama na. Tama ng pagkawatak-watak, trabaho na lang tayo. O lol, kayo nagsimula yan eh. Nitong mga nakarang araw, nasaksihan natin ang matinding tensyon at emosyon sa loob ng Senado. Kagagawa nyo, animal kayo. Bilang pagkilala sa mataas na institusyong aking kinabibilangan, lubos akong humingi ng paumanhin sa aking mga kasamahan, sa aking mga naging marahas na pahayag ukol sa pagpapaaresto, pagwilyo at pagbibitbit kay Senador Cayetano at sa ilang individual palabas ng sesyon or plenary hall. Ulol, hindi mo na yan mababawi. Naka-record na yan. Pwede kang sampahan ng Ethics Committee at pwede kang sampahan ng pagbabanta kay Senador Alan Cayetano at Rodante Marcolita. Hindi po ito ang dapat na asal ng isang opisyal, lalo na ng senador. Buti alam mo, dapat kang animal ka, mag-resign kang hinayupak ka. No? Ang mga salitang iyon, bagaman hindi nararapat sa harap ng publiko, ay dala ng bugso ng damdamin sa hangarin na huwag ng mantala pang trabaho para sa bayan. Lo mo, nakapagsalita ka ng gano'n dahil nag-umpisang Senate Blue Ribbon Committee hearing at pinangalanan kang pumaldo ka ng walang malita. Hindi ang bugso ng damdamin, ganyan ang ugali mo, mayabang ka, ugaling lata. Gayon pa man, ito ay mali pa rin. Mali pala eh. Bumaba ka sa pagka-senador, mag-resign ka, wala kang kwentang senador. Humingi rin ako ng kapatawaran sa ating mga kababayan. Hindi ka namin pinapatawad, buang ka. Gusto namin mag-resign ka. Dahil sa mga nagdaang hidwaan, natapos ang sesyon nang hindi umuusad ang mga mahalagang batas. Nang dahil sa bangayan, kayo ang nag-una kasi nag-walk out kayo, mga hinayupak kayo, nagnakaw pa kayo ng kapangyarihan. Naging paralisado ang ating mandato. Ang mga Pilipino ang tunay na talo dito. Buti alam mo, lol. Kayo may kagagawan yan eh. Kaya nanawagan po ako sa aking mga kapwa senador. Tapusin na ang pagkawatak-watak. Paano tapusin natin? Animal. I-acknowledge nyo na mali yung ginawa nyo illegal at ang tunay na Senate President ay si Cayetano at si Pia Cayetano ang Senate Blue Ribbon Committee. Period. Dahil sa labas ng Senado, ilan sa ating ay magbabarkada, magkumare o magkumpare naman. Ulol. Kaya trabaho na lang tayo. Trabaho na lang tayo pero nanggulo kayo. Magbalangkas ng mga batas, mag-imbestiga sa mga irregularidad ng walang pinakatakutan. Tayo na, impacto ka kasi wala kang pinakatakutan. At wala daw sige pinakatakutan, takot man siya kay bangag, kanbaki. Mo. At unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino. Sure ka? Kapakanan ng bulsa mo, inuuna mo, anak ka ng kagwang. Yeah. Ito ay ang pagsasama-sama ng ating lakas upang protektahan ang sambayanan. Mga pagsama-sama ng malita, ikaw ang pinakamaraming malita, magwalo ka eh. Yung iba, 5-5 lang at saka 6 eh. Ikaw 8 talaga. Sa panahong ito, ng pagsubok, itabi natin ang personal na interes. Sobra-sobra ng personal interest mo, Bindalo. Ipanalo natin ang Pilipino. Hindi Pilipino nanalo, ikaw nanalo, bulsa mo. Magkaisa tayo para may balik ang integridad at tatag ng Senado. Sure ka? Binaboy nyo yung Senado eh. Binaboy nyo yung institusyon ninyo. Kayo ang gumawa ng kagaguhan, kaya kayo dapat ay makulong. Ayan, pareho lang. Tapos, yung post niya yan, yung comment section nakalak. Ba't mo nilak yung comment section? Puro tuloy tawa, puro ha-ha-ha yung reaction dyan. Ba't na sa comment section nga lang, duwag ka na. Duwag pala si Erwin Tulfo para sa amin. Kasi ikaw, ingay mo, para kang lata. Ang dami mong sinasabi laban kay Senator Alan Peter Cayetano. Ang dami mong sinasabi laban kay Senator Marcolita. As in. Kung ano-ano nang pinagsasabi mo, ang dumi ng bunganga ng hinayupak na tulpok na to. Sa akin, hindi po enough yung public apology. Dapat maparusahan ka sa inasal mo dahil pinasahod ka ng taong bayan para magbalangkas ng batas at magiging modelo, pero hinayupak ka, naging impacto ka. Kayo mga Pilipino, mapapatawad nyo ba si Bindalo Erwin Tulfo? Sa akin, hindi ko po yan mapapatawad. Siguro mapatawad ko siya, may kapalit. Ano pong kapalit? Mag-resign siya sa pagka-senador. Dahil siya na po ang pinakamayabang na senador, sila dalawa ni Rapi Tulfo. Papatawarin ko siguro tong animal na irits na to. Kayo, papatawarin ho ninyo.
Hindi ko po yan papatawarin. Papatawarin ko yan. Tapos paluin sa puwet. Hindi enough po yan eh. Kasi inaasal mo hindi maganda. Managot ka dapat sa batas. Sa committee, ethics committee, dapat ka maparusahan. Expulsion dapat ang parusa sa'yo. Dahil ikaw, naglabas ka ng pahayag na gusto mong manakit sa kapwa mo senador. Na kahit matanda na, wala kang respeto. Kagaya kay Senator Marcolita, matanda na yun, senior na yun. Ginaganyan mo, ganyan ba ang asal ng senador? Hindi po enough yan. Kailangan managot ka. Dapat itong sampahan ng kaso talaga itong animal na bindalo para matuto. At yung yabang nito, matanggal. Nakapagtataka kasi ako, nagtaka lang ako ha. Bakit biglang umurong ang young balls ng mayabang na Erwin Tulfo na to? Pagkatapos magyabang sa media, interview kaliwat kanan, kikwilyuhan ko yan, sabi niya. Yung usaa, pag hindi ninyo kaya, harangin niyang si Cayetano at Marcolita, kikwilyuhan ko yan. Ako na mismo maghatak yung palabas. Butang ang yabang, no? Ako nagtaka lang, bakit ganun, no? Di ba kaya dahil sa pahayag ng Iglesia ni Cristo? Meron po kaya kasing kumakalat na postcard. So ngayon, hindi po natin alam kung lehitimo po ito, again ha. Pero trending na po kasi ito eh. O narito po. Sana kung totoo po ito, ay maglabas ang saganang mamayan ng statement. Pag hindi naman, maglabas din po. Kasi parang tumutugma po sa nangyayari ngayon na umurong ang bayag ni Erwin Tulfo. Ito po yung post na yan, Iglesia ni Cristo. Tahasan namin kinundina. Ang tahasan namin kinukundina ang binitawan na salita ni Senator Erwin Tulfo sa aming kapatid na si Senador Rodante Marcolita. Kahit matanda na, hindi namin hahayaang bitbitin at pilyuhin ito. Dadaan ka sa nagkakaisang pag-ibig namin sa aming kapatid. Ilalantad namin ang katotohanan, mangyari na ang mangyari. Ayan po yung post na yan, kumakalat na rin naman po yan eh. Sana totoo ho ito. Kung hindi naman totoo, sana maglabas ng pahayag ang Iglesia ni Cristo dito kasi siyempre nakaladkad yung INC relihiyon po nila. Kasi siyempre, alam naman natin si Rodante Marcolita, Iglesia ni Cristo yan eh. Hindi papayag ang Iglesia ni Cristo na gaguhin at babuyin ang kapwa nilang INC, mga kapatid nila. Lalo na po si Rodante Marcolita, alam niyo po yung pagkatakbo sa pagkasenador ni Rodante Marcolita, may basbas po yan sa Iglesia ni Cristo. Kaya hindi po sila papayag na balahurain ng hinayupak na ito. Itong Peking Blue Ribbon Committee Chairman na pumaldo ng walong malita. Kastigohin niyo to, Iglesia ni Cristo. Protektahan po ninyo si Rodante Marcolita. Ilabas po ninyo yung pagkadismaya po ninyo. Kami nga, hindi man kami Iglesia ni Cristo eh. Pero narito po kami. No, sumusuporta kay Senator Rodante Marcolita, hindi po pwede yung asal ni Bindalo na kahit po siya ay humingi ng tawad. Kailangan po niyang managot. Senior citizen na po Senator Marcolita. Boxing na lang, Erwin Tulfo. Para magkaalaman, maghanap yung Iglesia ni Cristo ng pambato laban sa yung inayupa ka. Alam niyo po yung nangyari pala sa Senado, sa grupo ni Sherwin Gatchalian. Grabe pala yung pambababoy nila sa mga empleyado. Meron ka pang hingian ng sorry, Erwin Tulfo. Humingi ka ng sorry sa mga empleyado, di ba? Hindi ka humingi ng sorry. Ang sabi mo, papilahin mo yung mga empleyado ng Senado at pagpapaluin, no? Pagpapaluin daw niya. At sinabi pa niya na mga bubo, mga bupols daw, kung ano-anong mga masasamang salita laban sa empleyado. Utang inang Erwin Tulfo na to, masyadong mayabang. Meron po akong ipipli na video na tsak, ikagugulat po ninyo. Ito po ay nangyayari noong hindi po papasukin ng grupo ni Bindalo Erwin Tulfo, Sherwin Gatchalian, ang mga empleyado ng Senado dahil gusto daw nila mag-online. Online na lang daw. Work from home na lang daw, sabi ni Gatchalian. Anak ng Gatchalian ka. Hanap kayo ng balita. Ito po, panoorin po natin yung video ito. Na tsak, ikakadismaya po ninyo dahil ang nabiktima po ng grupo ni Bindalo Erwin Tulfo at Sherwin Gatchalian ay empleyado po ni Senador Robin Padilla. Ito po ay kapatid na Muslim. Gusto lamang po siyang pumasok, magtrabaho. Pinaharang po ng grupo ni Sherwin Gatchalian. Ito, panoorin natin. Live po tayo ngayon, ayaw po kami papasukin ng mga gwardiya ng Senado. Empleyado po ako, ito po yung mga gwardiya, ayaw akong papasukin. Yan po, malino po, ito po sila. Ayaw po magpapasok ng mga ito, empleyado ako ng Senado. Ito po ang ID ko, office po ni Senator Robin Padilla. May pasok po ngayon, Webes, ay sino pang nag-uutos, nakalive po tayo, ayaw po nila akong papasukin. Trabahador po ako ng Senado, ayaw akong papasukin ng mga tao na to. Ano? Ha? Paki-alert po ang leadership ng Senado na nire-restrict po nila akong pumasok sa aking trabaho. Yan po, live po tayo. Ilobac Security Agency Incorporated po. Saka mga pulis. Dito po. Sino po nagutos sa inyo, sir? Sino po nagutos? Sino po nagutos sa inyo? Hindi, sino nagutos sa inyo? Sabihin nyo, sino nagutos sa inyo? Live kayo. Sino nagutos sa inyo? Hindi, sino nagutos? Ay, may empleyado rin po ako. Ito, empleyado ako. Ito po empleyado, mami, na po ako sa akin. Webis ngayon, may pasok ngayon na nire-respect nyo kami, mga empleyado kami, oh. Yan po, live po tayo. Sumusunod kayo sa mali, may trabaho kami.
Grabe itong ginawa ni... Ito, ayaw nila magpapasok sa gate ng Senado. Utos po daw ito ng ayaw nilang banggitin ang pangalan. Si Sherwin Gatchalian nag-utos yan. Ewan ko. Sila ni Bindalo. Pero kanina nagpapasok kayo, tama? Ha? Ayun, kahit from OSP, hindi ka makapasok. Boss, lumabas lang kami. Oo, ayaw nila po nagpapasok. Pwede po lumabas pero di ko makakapasok. Kaya nga, sir, Pero bawal empleyado pumasok. tayo, ayaw nila magpapasok. Ayaw nilang banggitin. Banggitin mo, pare. Banggitin mo. Sino nag-uutos sa inyo? Sino nag-uutos sa inyo? Tayo nyo kayong papasok, empleyado kami. Sinusweldohan kami ng gobyerno, sir. Tama. Ha? Sabihin nyo, ha? Bakit na pumasok, diba? Oo, pinagbabawalan po kami pumasok. Okay lang? Ha? Hindi okay yun. Ha? Ito ay matinding repression, na constitutional overreach ang ginagawa nyo, mali yan. Ha? Pati empleyado, dinadamay nyo sa pakakas nyo. Ha? Ang dami ng empleyado nag-aantay dito, ayaw nyo papasukin. Ito, mga Ilobac Security Agency, mas marunong pa sa mga empleyado ng Senado. Saka itong mga pulis na nataga PSPO, nire-restrict po nila kami, heavily armed sila rito. Grabe naman itong inayupak na bangag. No? Kagagawan to nila. Sige po. Eh, ano masabihin? Sino nag-utos? Oo, ba't tayo nyo sabihin, sir? Sino nagutos? Ha? Banggitin nyo. Yung bagong kosa, ha? Ha? Hindi yun. Basta kami, nililimitahan nyo. Grabe Ay, initan naman. kami rito. Pare-pares kami may mga medical condition. Hindi kayo nagtatrabaho. Mali sinusunod nyo. Hindi kayo nagtatrabaho, sir. Hindi trabaho ginagawa nyo. Repression tawag dyan. Yes, sir. O, hindi raw kasama pulis. Ayaw kami papasukin ng mga gwardiya. Yan, hindi kasama mga pulis. Niliniw lang natin, sir. Ayaw tayong papasukin itong Ilobac Security. Hindi, mali yan, Brad. Oo. Ayaw na po kami papasukin dito sa Senado. Papasok po kami. Grabe. Marami po nag-aantay na empleyado. Ayan po. Oh. Ha? Ano? Oo. Sabi ko sa inyo eh. Oo. Kasi malilintikan kayo, sir. Dahil irereklamo namin kayo pagka... Ha? Lilinawin yung mga utos nyo. Hindi kami marerelax, sir. Hindi kami marerelax, sir. Subhanallah. Stagpirullah. Grabe. Huwag kang iba na lang, sir. Ni Senator Idol Robin. Mamalasing kayo sa amin. Malasin kayo. Oo, iba na lang, sir. Huwag tayo. Naghahanap buhay tayo eh. Hindi umobra. Pasok na po kami. Alhamdulillah. Grabe no. Minarsiya ko sila. Papatayin ko muna po yung live ko. Pasok na po ako. Grabe no. Minarsiya no. Ni Sherwin Gatchalian at Erwin Tolfo ang Senado. Ganyan ba yung leader na gusto ng mga taga-Senado ngayon? Pati yung magtatrabaho lang empleyado na damay sa kahibangan ng grupong ito. Kaya Sherwin Gatchalian, dapat ibaba mo na yung pride mo. Tanggapin nyo na po na hindi po talaga kayo legal na Senate Pro Tempore. Ang totoong Senate Pro Tempore ay si Senator Loren Legarda. At ang totoong Senate Blue Ribbon Committee Chairman ay si Pia Cayetano. At ang Senate President na totoo ay si Senator Alan Peter Cayetano. Dahil siya po ay pinili ng Tracy. Kung itong hinayupak na na Chis Escudero ay pumunta sa inyo, hindi pa rin enough na makakuha kayo ng tracing bilang. 12 lang kayo. Hindi na naman, di man dalawa katawan ni Chis Escudero, itong budas na to. Kaya hanggang 12 lang kayo. Kailangan ng tracy sa saligang batas. So ngayon, dapat po i-recognize ninyo si Senator Alan Peter Cayetano na Senate President. Bumaba na kayo dyan, ang kakapal ng mga mukha ninyo. Mga piki kayo. So bukas, yung Blue Ribbon Committee hearing ni Tolpo, malamang lalangawin ito. Ito next Marines lang naman yung kailangan nila dyan kasi ipakulong nila eh. Pero matalino lang si Senator Alan Peter Cayetano. Buti naglabas yun eh. Nang ganyan, huwag kayong pumunta. Kasi nagbanta na si Erwin Tolpo na ipapakulong kayo. Kahit na humingi siya ng sorry, huwag po kayong magpakampante. Kasi ang plano nila, i-contempt kayo at ipakulong kayo. At saka po, tangina, napakabayas naman no. Yung inakusahan na dineliberan ng 8 malita, siya ngayon ang mag-imbestiga, anak ng kagwang, anong merong Pilipinas tayo ngayon. Puta, under bangag admin, under anak ng mga malita. Ano? Bukas na lang, hintayin natin ang pag-boycott kay Bindalo, Erwin Tolpo ng 18 ex-Marines at mamuti ito sa kakahintan.